Malawak ang kontribusyon ng sektor ng agrikultura sa ekonomiya. Ito ay itinuturing na kaban o pinagkukunan ng pagkain sapagkat tinutugunan nito ang pangangailangan natin sa araw-araw. Kabilang sa mga gawain ng sektor na ito ay ang paggugubat, pagsasaka at pamamalaisdaan. Halina't talakayin ang sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Bulacan. Lahat ng yan dito lamang sa ating programa, Galing Bulacan. Huwag nang magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a Minute. Layunin ni Governor Wilhelmino MC Alvarado na iangat ang antas ng serbisyong medikal sa Bulacan Medical Center. Kaya naman noong nakaraang July 25, pinangunahan ni Gov. Willie ang pagpapasinaya ng bagong oncology unit na naganap sa lungsod ng Malolos. Hatid ng nasabing unit ang libreng medikasyon para sa mga pasyenteng may cancer. Pwedeng pumayag ang ating provincial government na dahil alakal ang pera, hindi ka nagagamitin. Meron naman tayong indigency fund. So it will be charged to the indigency fund of the provincial government. Palagay ko itong oncology section natin lalo na yung ating yung itatayong cancer center that is first outside of Manila. Bukod dito, ang mga indigent na pasyente ay pagkakalooban ng 50% subsidiya kung saan 700 piso kada sesyon na lang ang kanilang babayaran. At kung ang pasyente ay may PhilHealth card, sila ay wala nang babayaran. Sa kasalukuyan, patuloy na pinapaganda ng pamahalang panlalawigan ang mga kagamitan at serbisyong medikal sa mga district hospitals ng lalawigan. Tuberculosis po ay nananatiling malalang sakit na siyang malaking suliranin sa ating bansa. Dinadapuan ng sakit na ito, maging bata man o matanda. Pagsugpo sa tuberculosis o TB, yan ang isa sa hangarin ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan. Kaya naman nung nakaraang July 28, sa pangunguna ng Provincial Public Health Office, nagkaroon ng turnover and recognition ceremonies ang mga private sectors na may temang TB ay labanan para sa malusog na Bulacan na naganap sa Barsi International Center, lungsod ng Malolos. Kasama natin dito na in-engage on the private sectors ay ang mga private hospitals, private laboratories, kasama mga pharmacies and drugstores. Layunin nito na makasama na natin ang private sector sa programa para makontrol ang tuberculosis. Sapagkat ang talagang programa ay nasa government sector. Pero alam naman natin na itong sakit na to ay hindi pang gobyerno lamang, hindi pang pribado lamang, pero kailangan magsama-sama na tayo, magkaisa tayo sa paraan ng paggagamot. Naganap rin ang signing of pledge and commitment na siyang napagkasunduan ng mga private and public partners. Being part of the community, we deeply feel our great responsibility in maintaining optimum health and welfare of our fellow men, especially those affected by tuberculosis. Also commit to strictly implement the policy of no prescription, no dispensing of TB medicines. Kami po ay nasisyahan at nakikisa at patuloy na susuporta sa inyong layunin. Kasi
malaking bahagi sa amin ng pagbibigay ng libreng gamot para sa pasyente upang tuluyan ng masugpo ang TB. Ang pinakamahalagang bahagi nitong proyektong ito ay ang magiging magandang ugnayan o yung referral mula sa government to private or mula sa private to government. Sa pamamagitan ng USAID, TB-Link at ang PTSI, through PTSI, na siyang nakatulong natin upang makasama ang private sector. Kalinga na makatutugon sa kaginhawahan ng mga cancer patients, ang hatid ng kauna-unahang Palliative Care Symposium na ibinaba ng pamahalang pambansa sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay noong ika-20 ng Hulyo sa Hiyas Convention Center. Ang palliative care is isa itong approach, no, sa pangangalaga ng isang pasyente na may cancer, no. Ang focus kasi ng palliative care is comfort, no, and quality of life. So, yung mga pasyente inaalagaan, hindi lang yung medical na aspeto, hindi lang yung physical, pati yung emotional. Actually, dito sa Bulacan, first in the country. Ang palliative care, hino-home visit yung pasyente. Tinuturuan yung pamilya kung paano yung pangangalaga sa pasyente. At the same time, yung gamot ibinibigay para maging maginhawa yung pasyente. Ito'y napakahalaga sapagkat marami tayong mga kalalawigan na akala nila pinababayaan ng ating pamahalaan. Kakaroon natin ng isang palliative care center dito sa ating outpatient. Merong mga espesyalista rito. Mag-set aside din tayo ng isang lugar na kung saan yung mga magiging inpatient dito, yung walang pamilyang nag-aaruga, kinakailangan ng ating pamahalaan ay nandiriyan at kakalingan sa kanila. Makakasigurado po kayo na lahat itong ito sa katuparan natin. Yung mga taga-palliative care, nagpunta yan sa office ni Governor. So, nag-usap-usap kami kung paano yung i-manage yung mga cancer patient. Imbitahin mo na yung mga municipal health officer, municipal nutrition action officer, municipal and city social welfare officer, and then yung mga administrative officer ng iba't ibang mga pampublikong pagamutan natin, and then yung mga some nurses and doctors para talaga i-conceptualize yung programa ng pagmamanage ng mga cancer patient. Doon sa stage na umaatake yung cancer, ang maitutulong nitong palliative care na ito, yung mismong miyembro ng pamilya, maturuan sila ng tamang pagtitreatment doon sa cancer patient sa bahay. Susunod, aralin ang sektor ng agrikultura sa ating lalawigan at kilalanin ang mga pambihirang pananim ng Bulacan. Tanggalin po natin ang Galing Bulacan sapagkat yan makikita nyo lahat ang mga produkto na pinagmamalaki na aming lalawigan. Sa akin pong mga kababayan, subaybayan po natin at panoorin ang programa Ang Galing Bulacan. Ito po ay mapapanood sa ating cable TV. Marami pong salamat sa inyong lahat. Pumasyal ang Kapitolyo sa Barangay Team sa Sibol, San Miguel noong ika-21 ng Hulyo upang magbigay pa rin ng tulong tulad ng serbisyong medikal para sa mga residente roon. Kasama ng team sa pagbibigay ng tulong si Governor Wilhelmino MC Alvarado na magiliw namang tinanggap ng mga taga-barangay Sibol. Samantala, kahit umuulan at baha, hindi rin napigilan ng team sa pagbibigay ng tulong noong ika-26 ng Hulyo sa Polo, Obando. Ito
Ito ay isang pagpapatunay na patuloy ang pagsulong ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa mga proyektong ukol sa kalusugan. Ika-23 ng Hulyo nang dumalo ang maraming Baliwagenyo sa tree planting ng Barangay San Jose. Kaalinsabay nito ang medical mission na handog naman ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Nag-conduct po kami ng tree planting ngayong araw. Alam naman po ninyo nangyayari sa atin yung global warming na tinatawag o yung climate change. Ang mga nakasama po namin sa mga may ibang mga sectoral na katulad ng Baliwag University, Marian College, OLM, sa mga bangko naman ang BPI, sumuporta rin po yan. Unang-una, yun nga sa tree planting. Sumama kami doon sa Tumana. Palibasa, taga rito kami, gusto naman namin yung bayan namin umunlad, gumanda. Nagpa-check up kami ng mga blood pressure, yung mga kinunan kami ng sugar, ganon. Tapos kami sa salamin. Napakalaking tulong, lalo na hindi sa pagkuhan, maraming mahihirap dito. Kumbaga, libre check up na kung sa iba yun may bayad na sa malalayo pa. Ito, nandito na kami. Bukod sa tree planting ay inilunsad din ng Barangay San Jose ang kanilang organic farming na siya namang magbibigay ng kabuhayan sa ilang indigent na Bulakenyo. Kamakailan ay nagkaroon ng kapihan kasama si Gov. Willie sa Barangay Assumption at Barangay Paradise sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito ay programa ng nasabing lungsod sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na nagbibigay ng medical at dental services, libreng gupit, libreng masahe at iba pa, mga serbisyong tulad ng sa Kapitolyo sa barangay. Sa pagbisita ni Governor Wilhelmino MC Alvarado sa San Jose del Monte, ipinarating din niya ang mga proyektong nakalaan para sa lungsod. Concreting improvement of roads and construction of drainage canal, 2 million. Overlaying of asphalt at San Jose Montalban Road, 2 million. Concreting improvement of roads and construction of drainage canal, Barangay San Pedro, San Jose del Monte, 2 million. Construction of multi-purpose building, covered court, at Bagong Buhay F Elementary School, 3 million. Construction of multi-purpose building, covered court, at San Jose del Monte National High School, 3 million. Napapanahon na upang palawakin natin ang ating kaalaman sa agrikultura sa ating lalawigan at ang mga ambag nito sa pambansang ekonomiya. Gayon din, tama lamang na alamin ang ilan sa mga tanyag at kakaibang pananim meron sa inyong mga bayan. Tunghayan natin. Bulacan has its rich agriculture is concerned. Ang sektor ng agrikultura ay nahati sa 5 dibisyon. Ito ay ang grains o halamang butil, gulay, prutas, palaisdaan at plantation. Upang ating mas maunawaan, umpisahan muna natin sa pagsasaka. Sa lalawigan ng Bulacan, mayroon tayong 85% as rice sufficiency level. Yung pinoproduce natin, kaya magpakain ng 85% ng ating population. Pangsyamang Pilipinas sa pangunahing nakapagsusuplay ng bigas sa buong mundo.
at isang Bulacan sa pangunahing nakakapagbahagi ng produksyon ng bigas dahil nakapag-aani ang mga magsasakang Bulakenyo ng 300,277 metric tons of rice as of 2009 na matatagpuan sa bayan ng San Miguel, San Ildefonso, Baliwag, Plaridel, Kalumpit at iba pang bayan sa Bulacan. Hindi na ganun kalaki yung ating rice area, almost 53,536 hectares, na ma-maximize naman natin yung paggamit nun. Ang irrigated areas natin, we get our water irrigation hindi from the Angat. Meron naman tayong mga augmentation or supplemental irrigation system, and we believe it also helps ang ating rice production dito sa lalawigan. Aside from palay, we have corn. Meron tayo yung white glutinous corn grown in the areas ng Angat Bustos. Then we are also promoting yellow corn. Yung yellow corn kasi para feed grain siya, pagkain ng ating mga livestock. Isa pang may pagmamalaki ng Bulacan ay ang mga lowland vegetables nito o mas kilala bilang pinakbet variety na matagumpay na titulo ng Bulacan sa dekalidad nitong pag-aani. We also market our lowland vegetable. Almost 80% of our production ng lowland vegetable, minamarket din natin sa Metro Manila. We have almost 5,000 hectares ng vegetable areas, lalo dun sa kaitaasan natin sa mga bayan ng San Miguel, San Ildefonso, San Rafael at Angat, as well as Bustos and Baliwag. One of the distinct advantage ng Bulacan pagdating sa marketing strategy ay pagiging malapit nito sa Maynila. Yung ating mga magugulay, diretso na sila nakakapag-market ng kanilang mga produkto doon sa Cloverleaf at saka sa Divisoria. 20 to 30 truckloads ng mga lowland vegetable ay binabiyahe natin sa Metro Manila. Na-channel na siya sa iba pang market sa Metro Manila. Kung titignan natin, marami tayong puno ng mangga dito sa lalawigan. We produce more than 20,000 metric tons ng mangga. 28% ng production ng Central Luzon galing sa Bulacan. So, ito yung mga Carabao mango natin. Bigas, karne, gulay, prutas, hindi rin syempre mawawala ang protina ng ating mga isda. Sa fisheries, we have bangus, tilapia, and sugpo. Sa bangus, maganda naman ang production natin. Almost 30,000 metric tons tayo ng 2009. Karamihan niya na-produce sa coastal towns natin, na Hagunoy, Pombong, Malolos, Bulacan, even Ubando, Kawayan, Bukawi, Balagtas. We have din naman yung ulang, yung freshwater na lobster, the big head, dito sa Kalumpit. So, makikita natin na alam naman ng ating mga namamalaisdaan ang tamang pamamaraan para makapag-produce ng quality ng mga aquaculture products dito sa ating lalawigan. For plantation crops, ito yung hindi alam ng karamihan. We have coffee in Bulacan. Malaki ang plantasyon natin ng kape, inaalagaan ng ating mga magsasaka. Sa Doña Remedios Trinidad, we produce more than 2,000 metric tons ng kape. Higit ding napauunlad ng mga kabuhayang ito sa tulong at suporta ng pamahalang panlalawigan at mga sektor na pang-agraryo at palaisdaan. Kaya naman, patuloy na nakakamit ng Bulacan ang masaganang hain ng kasipagan ng bawat magsasaka at mangingisda. Ang malinaw na direksyon para sa ating agrikultura at pangisdaan ay isang mahalagang ingredient o component kung bakit tayo ay tamang tinatahak nating landas sa ng agrikultura sa ating lalawigan at ang ating agrikultura pa rin ay maging isa sa pangunahing sandigan ng kaunlaran ng ating lalawigan. Ang Facebook ay isa sa makabagong mapaglilibangan nating mga Bulakenyo, kung saan may mga applications o laro gaya na lamang ng Farm Bill. Dito ay may kakayanan ang mga naglalaro na makapagtanim ng halamang gulay na nais nilang itanim, ibibinhi, alagaan at kapag nakapamunga na ay maaari nang anihin o kaya ibenta upang makakuha ng virtual money at level up sa larong patok, mapabata man o matanda. Ngunit kung pagtatanim lang din naman ang hanap mo, bakit hindi totohanin at ikaw mismo ang magtatanim at makapag-aani ng halamang para sa iyo?
Ang lalawigan ng Bulacan ay isa sa pangunahing nag-aangkat ng mga pangunahing gulay sa Kamaynilaan. Nakilala ito sa gulay na pinakbet variety o gulay na sahog sa pinakbet na talagang kilala at binibili ng mamamayan. Ang mga ito ay higit na matatagpuan sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, na mas kilala bilang Vegetable Basket of Bulacan. Ang lupa rito ay angkop sa mga iba't ibang klase ng gulay na itinatanim. Maganda ang nagiging harvest nila sa lahat ng gulay na itinatanim nila dito sa San Ildefonso. Na mag-umpisa pong magtanim ng malawakang gulay dito sa San Ildefonso, year 2000 po nung nagpa-training po ang provincial office, yun pong sa high value commercial crop na tinatawag. Tapos nagkaroon po ng ang Department of Agriculture po nung tinatawag na Unlad Buhay Sanayon. Yung off-season vegetable production po, yung tinatawag po ba nating palusot, yung pagtatanim po ng gulay sa di-angkop na panahon. Yung off-season po, yung po bang tinatawag na off-season vegetable production, nilaki pa po nila nung paglalagay ng plastic mulch po. Para po kung sakalit mag-uulan, hindi sila karaka-raka natutubig ang mga halaman. Dahil sa mahusay na pag-aaral ng mga residente ngayon ng San Ildefonso, ay kaya nang magtanim ng ampalaya, green corn, sweet corn, hot pepper, kalabasa, kamatis, kamoting baging, kamoting kahoy, munggo, okra, papaya, patola, pipino, sigarilyas, siling panigang, bell pepper, talong at upo. Yung tulong po at suporta ng ating gobyerno, patuloy pa rin. Kaya marami po ang nagtatanim ng gulay dito sa atin. At umunlad naman po halos lahat ng magsasaka nagtanim ng gulay. Sinisigurado ng pamahalaan na may sapat at makabagong trainings ang magsasakang Bulakenyo upang mas mapabuti ang kanilang pamamaraan ng pagtatanim. Nagumpisa ang pamahalaan na manghikayat ng magsasaka taong 1998 na may paunang 500 miyembro hanggang sa sila'y dumami. Sa kasalukuyan, umaabot ng 16,000 magsasaka ang mayroon tayo ngayon. Matsatsaga po ang mga magsasaka rito sa San Ildefonso. Yun po ang, sa paggugulay po kasi, yun ang number 1. From known, alamin naman natin ang mga unknown. Alam niyo bang ang Bulacan ay nasa Dragon Fruit Map of the Philippines? Matatagpuan ngayon sa bayan ng San Rafael, Bulacan, ang kakaibang uri ng prutas na tinatawag na dragon fruit. Ang dragon fruit o Hylocereus undatus ay nabibilang sa pamilya ng climbing cacti o cactus na nagmula sa Southeast Asia, isang kilalang prutas na nabubuhay sa tropical na klima gaya ng Pilipinas. Lingid sa ating kaalaman na may malawak na taniman ng kape sa ating lalawigan. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Doña Remedios Trinidad, Barangay Talbak. Magbuhat na mapunta ako rito, 22 anyos na ang kakape na. Dito, kahit na hindi ka gasinong gumamit ng mga commercial fertilizer, kaya mo siyang pabungahin. Si Ginoong Armando Francisco ay isa sa magsasakang rektang supplier ng isang malaking kumpanya ng kape. Ang 2 ektaryang lupa ni Amang ay may tanim na kapeng barako at robusta. Alam mo, may umorder na mga coffee shop o kaya katulad ng Nestle, ibang kasi rekta kami ng Nestle. Yun talagang full blast yung maganda pa yung kape. Halimbawa, mayroon kang kalahati ektarya, kumisan naabot ng 100 balding sariwa yun ha. Malaking bagay kasi pagka aanihin mo ng sariwa, bago mo ipoproseso yung bibilad mo. Pag natuyo yun, pagigiling pa sa pimilit mo, yung bubutilin, bago pa siya pan-deliver namin. Ang karaniwan namin tinatanim dito, yung robusta.
Kasi Robusta, madali ang market. Yung taniman ko, siguro nasa 3 hektarya. Halos siguro mga 1.5 yung puno na ng kape. Ang Talbak Coffee Farmers Association ay isang samahan na itinatag sa barangay ng Talbak DRT, kung saan ang lahat ng miyembro ay tinutulungan ng pamahalang panlalawigan upang makapag-training at mabigyan ng mga assistance na pagtatanim, gaya ng pagbibigay ng binhi ng kape. Ang kuwan niya lang, akala nila pagdating sa kape, Cavite lang ang kilala nila, Cavite, Batangas. Hindi nila alam na dito meron na rin. Ito namang kape, hanggang sa inaantay mo, para kang nag-aalkansya na pagdating na 1 taon, meron kang aanihin. May mga pagitan pa na lalagyan namin ng intercrop. Hanggang tinatrabaho na intercrop, kasama ng inaayos namin yung kape. Intercrop o panghalili na tanim. Dahil taon ang binibilang bago makapag-ani ng kape, ay sumasalit ng ilang tanim ang magsasaka ng talbak. Ang mga espasyo ng taniman ng kape ay nagagawa nilang pagtaniman ng ibang halaman. Kaya hindi namin pwedeng iasan lahat yung aming kabuhayan sa kape lang dahil may gutom kami. Kaya kinakailangan meron kami intercrop. Yung gabing San Fernando yung tinatawag nila. Tapos merong yung langka na yan, yung dalandan, sintones. May suhandabo kami, tapos may paminta. Basta yung lahat nung makikinabang doon sa taniman mo. Tinatayang halos 65% ng kape na galing sa Bulacan ay sinusupply sa buong Metro Manila, lalo ng mga organic coffee ng Doña Remedios Trinidad. Sana mga kababayan namin sa Bulacan, tikman nyo ang kape ng dito sa DRT para maingganyo kayong tumanim ng kape. At yung ani ay makita nyo maganda rin ang pagkakitaan ng kape. Ang susi ng kaunlaran ay nasa sarili nating mga kamay. Ang mga kilalang tanim at hindi kilalang tanim sa lalawigan ay mas magiging kapaki-pakinabang pa lalo't kung tayo nakababatid ng aning galing sa atin. Susunod, kilalanin ang mga outstanding aquaculturist at agriculturist. Ang lalawigan ng Bulacan ay mayroong 7,703 na mangingisda at 3,620 na operators ng mga palaisdaan. Galing, di ba? 5 pillars o 5 haligi ng katarungan, sandigan at kapayapaan ngayong buwan ng Agosto, ating bigyang pansin ang kahalagahan ng seguridad para sa bawat mamamayan. Makisa, sumubaybay at manguna sa pagbabago ng mga Bulakenyo. Bagong ngiti at kinabukasan ng handog ng pamahalaang panlalawigan sa libreng hair lip at cleft palate surgical operation na ipinagkaloob sa 28 bata buhat sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Kung titingnan po nyo ang isang may hair lip na bata, mababae, malalaki, ay lubos na kaawa-awa. Pag binakita maging dalaga, nagkakaroon ng psychological effect dun sa tao. Humihiwalay siya sa kaibahan kasi nga natutukso. Siyempre yung iba, yung cleft palate, pag nagsalita pa, depektado. Gawa ng kanilang depekte sa ngala-ngala. Kung ito yung ginagawa at ginagawa naman ng ating provincial government ng
Bulacan, lalo na sa pangunguna ng ating mahal na gobernador, na itinutuloy ang programang ito, malaking kabutihan. Kasi nabibigyan natin ng magandang kinabukasan ang mga magiging binata at dalaga. Pagpamamagitan po ng Philippine Board of Nursing, Provincial Government ng Bulacan, PSWDO po natin ang nag-aaral nito. Dito lang po ginagawa sa aming lugar sa Baliwag District. Ngayon po, sa taon na to, ang nagawa na po ay mga 28 patients. Na ngayon, ang pag nakita mo, nakangiti na. Dati-dati nakasimangot. Isang linggo ang tinakdang araw para sa operasyon upang maging husto at maayos ang operasyon ng hair lip o tinatawag na bingot at cleft palate o biyak sa ngala-ngala ng mga bata. Ako naman po nagpapasalamat at nabigyan ng ang kagandahan yung aking pamangkin na na-opera sa tulong po ng gobyerno. Kaya po ako'y maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob nila sa amin. Po yung mga magulang na isa makapag-alam lang po sa gobyerno natin na may kalutasan na magaganap sa mga inyong mga anak na mga bingot. Kaya po may katuparan naman po natupad ng pagkaka-opera. Maraming salamat sa gobernador pong panlalawigan ng Bulacan. Kami po ay lubos pusong nagpapasalamat sa inyo po. Salamat po. Malaking tulong para sa amin kung mahihirap kasi para sa amin nga wala kaming panggastos. Papasalamat kami. May proyekto silang ganito na nagpapa-operang nito. Thank you kasi marunong na siya magsalita. Hindi na pares ng dati na puro mamo lang. May nakakapagsalita na siya ng paunti-unti. Walang ganito pong klaseng operasyon. Napakamahal pala talaga at hindi namin kakayanin. Papasalamat po kami ng marami at mayroong si Gobe tumulong sa amin na yung mga may ganitong kapansanan matulungan niya. Naganap kamakailan sa IAS Pavilion ng Bulacan Convention Center ang ika-33 pagdiriwang ng pambansang pag-iwas at rehabilitasyon para sa taong may kapansanan na may temang Making the Right Real for Filipinos with Disabilities. Ito ay pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Kung mapapansin mo, July na ipinanganak ang ating sublime paralytic na si Apolinario Mabini. Kapag dumadating ang July 17 to 23, pinagdiriwang natin ngayon ng 33 NDPR Week. Ito ay linsunod sa Proclamation number 1879. So itong ginagawa natin ngayon dito, meron tayong cultural and variety show. Pinaka-highlight ng araw na ito, ipakita nila yung galing nila sa kabila ng pagkakaroon nila ng disabilities. Iba't ibang talento ang dito'y kanilang ipinamalas. May nagsayaw, kumanta at marami pang iba. Sa ngayon po ako po'y nagmamanicure at yung biyaya po sa amin ni Lagob ay maganda pong tulong sa amin sa mga aming member. Magpiano po habang kumakanta po. Kumanta po tsaka po maggitara po. Buhad lang ang pagiging isang disabled po para po ma-discover niyo po yung talento niyo. Basta po magtiwala lang po kayo sa sarili niyo. Patunay lamang na ang mga tulad nila ay nararapat nating hangaan. Mga taong hindi nawawalan ng pag-asa sa kabila ng kanilang kapansanan. Ika nga, basta't Bulakenyo, kahit may K, okay. Sa ating mga kapatid at kaibigan ng mga PWDs, gusto ko lang sabihin sa inyo, kailanman ay hindi magiging hadlang ang inyong disabilities para maging produktibo kayong member sa community. Kitang-kita natin dito sa lalawigan ng Bulacan, hindi natin tinitingnan kung may kapansanan ka pa. Ang mahalaga na yung nasa puso at yung talagang gusto mong makapaglingkod at makagawa ng mabuti para sa iyong kapwa Bulakenyo. July 20, 2011, nang pasinayaan ni Governor Wilhelmino MC Alvarado kasama si Vice Governor Daniel Fernando ang isang naipakongkretong daan sa Kalumpit, Bulacan.
Mainit naman ang naging pagtanggap ng mga residente at kahit ng mga mag-aaral sa bayan ng San Miguel sa gobernador ng kanyang pasinayaan ang konkreto ng King Caballo Road noong July 21. Noong araw ding iyon, pinasinayaan ng isa pang daan sa Palapala sa bayan ng San Ildefonso. Noong July 22 naman, ang mga taga-barangay Minuyan ang binisita ni Gov. Willie Alvarado upang pasinayaan ang naipakongkretong daan sa kanilang lugar. Pinasinayaan din ni Gov. Willie ang bagong konkretong daan na nag-uugnay sa Obando at May Kawayan noong July 26. Sa kasalukuyan, nasa 15.8 kilometro na ang daang naipagawa ng pamahalaang panlalawigan sa iba't ibang parte ng Bulacan. Ito ay simula pa lamang ng mga hakbangin tungo sa mas maunlad na lalawigan. Bukod sa mga kalsada, maaasahan din ng mga Bulakenyo ang marami pang pagpapagawa ng mga paaralan. Ang ating national government, si President Noynoy Aquino, ay mayroon pong programa kung ang backlog, kakulangan sa silid paaralan ay nagkakalaga ng 1 bilyon. Sila po ay maglalagay ng kalahating bilyon, 500 million pesos. Kinakailangan ng lokal na pamahalaan should also come up with another 500 million as counterpart 50-50 ate. Sa 7 na unang mga lalawigan na sumagot sa hamon ng national government, tayo po ang kauna-unahang pipirma sapagkat sa buwan po ito, or early part of August, ipabibiging na po natin ang mga silid paaralan. Maraming mamamayan ang nabibigyan ng trabaho ng sektor ng agrikultura. Kaya naman hindi mawawala ng pagkakakitaan ang mga taga-rural. Dito inaasa ng maraming Pilipino ang kanilang ikabubuhay. Halina't kilalanin sina Ginang Daisy Duran, isang agriculturist, at Ginoong Rod Santos at Ginoong Lito Lakap na kapwa aquaculturists. At alamin kung bakit sila outstanding sa larangan ng agrikultura. Sino makapagsasabing ang dating fishbowl at sa malamig vendor ay magiging natatanging magsasaka sa pagugulayan, not only in Bulacan, but also in the whole country. Ating kilalanin ang tinaguraang The Seedling Queen of Basuit, San Ildefonso, Bulacan, si Ginang Desiree Daisy Duran. Mag-aksidente itong aking pagiging magsasaka dahil ito ay nagsimula noong year 2001 na merong agricultural technician dito sa aming bayan na nag-iikot ng mga magsasaka dito sa amin. Merong daw seminar ng pagugulayan dito nga sa munisipyo. At yung nag-iimbita na yon ay nauhaw. Ngayon ako kasi tinda lang ako ng tinda ng fishbowl at palamig sa harap ng bahay namin. Tinanong ko siya, sabi ko, saan po ba kayo pupunta? Yun, nag-iimbita nga raw, kinuwento niya. Sabi ko, meron nga raw mga ng pagugulayan sa di angkop na panahon sa Bulacan State College. Sabi ko, pwede ba akong dumalo? Oo, sabi niya, dumalo ka, 3 araw yon. Ang training seminar na nilahukan ni Ginang Daisy noong year 2001 ay pagsasanay ng pagtatanim ng mga gulay sa di angkop na panahon. Mga gulay na kahit hindi ka panahunan ay hindi malulugi. Yun ang nagsimula kung paano ako naging isang magugulay. Meron doon na ayuda kung saan kami ay pinahiram ng panimulang puhunan na buto, organic buto ng gulay, organic fertilizer, plastic mulch. At ito ay sinimulan ko sa likod ng bahay namin. Yung bakanting lupa na yun na 1,000 square meter, dito ako nagtanim ng kamatis.
Doon sa kamatis na yun, na timingan naman dahil sa di angkop na panahon, ang mga kamatis kasi nung mga panahon na yun, halos mga Nueva Ecija lang. Dito sa Bulacan, wala pang gano'ng nagtatanim ng kamatis. Lalo na yung panahon na tagulan. Swerte naman na kumita ako noong 70,000. Na nung panahon na yun, isang malaking halaga na sa akin dahil noon kumikita lang ako ng halos 150 lang. Tinutubo ko sa fishbowl, sa palamig na yun. Yung sa maghapon na yun, yung pangkain namin na mag-anak. Pero nung matutunan ko yung pagkatanim ng gulay, dito na pala ako mapapasok sa ganitong hanap buhay. Mula sa 1,000 square meter na taniman ni Ginang Daisy, nagawa niyang palawakin nito hanggang umabot ng 7 ektaryeng lupang taniman ng mga pangunahing gulay. Ang masasabi ko na yung aking naging karanasan, ako kasi yung malakas ang loob dito sa aming barangay na mag-adapt ng mga makabagong teknolohiya ng paggugulay. Kaya pag nasubukan ko dito, makikita ng mga kabarangay ko, makikita ng mga kapwa ko magsasaka, sumusubok din sila dahil nakita nila na natetest ko. Kanya ring ibinabahagi ang mga pagsasanay sa pagtatanim sa kanyang kapwa magsasaka. Pinangunahan niya ang kooperatibang itinatag sa kanilang bayan, ang Vegetable Grower Multipurpose Cooperative, na nagtataguyod upang matutuhan din ng kapwa magsasaka ang tamang pagtatanim at maipaabot ng kooperatibang ito ang tulong na ibinababa ng pamahalaan para sa mga magugulay. Ito yung mga kasapi nito ay mga iba't ibang magugulay sa iba't ibang barangay ng San Ildefonso. At sa kasalukuyan, mayroon na itong halos 300 miyembro. Aktibong miyembro na talagang natutulungan ng kooperatiba na to. Ang mga naging karanasan ni Ginang Duran ay binahagi na niya sa iba't ibang panig ng bansa. Madalas ako ngayon naimbitahan sa pagbibigay ng aking mga naging karanasan o inspirational o yung aking naging kaalaman sa larangan ng paggugulay. Pinauunlakan ko naman ang mga imbitasyon sa akin, katulad dyan sa Central Luzon, nakarating na ako sa Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, sa mga kooperatiba, iba't ibang bahagi ng Pampanga, at nakarating na rin ako sa Davao. Ang mga gawain din ito ang naging daan upang mapansin si Ginang Daisy Duran ng mga institusyon sa larangan ng pagsasaka. Iba't ibang gantimpala at pagkilala ang natamo niya upang kilalanin siya bilang seedling queen at vegetable grower ng Bulacan. Ako'y natutuwa at kinilala ako bilang natatanging magsasaka ng San Ildefonso noong year 2005. At kinilala din ako ng natatanging magsasaka ng Bulacan noong year 2006. Ako rin po ay ginawaran ng most inspiring Bulakenyo ng Go Negosyo. Ginawaran din ako ng Unsung Women's Heroes Award ng International Soroptimist International. At ngayon nga, ako ay natatanging magsasaka ng Region 3 at natatanging magsasaka sa agri-entrepreneur ng Gawad Saka sa National sa year 2011. Si Ma'am Daisy, yan ay kinikilala namin na isang bagaman siya babae, gagahisin pa niya ang isang lalaki sa karanasan. So, sa kinikilala namin na siyang pangunahing leader namin dito, sinasama niya kami sa mga pagtitipon, sa mga seminar, sa mga lahat ng bagay na may kinalaman sa paggugulayan, pagsasakahan, para magkaroon kami ng malawak na pangkaalaman. At dito nga kami nabuksan na aming mga isipan sa ngalang agrikultura, sa ikaunlad ng mga magsasaka rito sa aming bayan. Ang mga nakamit sa buhay ni Ginang Duran sa pamamagitan ng paggugulayan ay sumisimbolo sa kanyang kasipagan na mahusay niyang bininhi at ngayon masagana niyang inaani. Ito namang ating pagiging outstanding farmer ay ito ay premyo na lang na kumbaga ano na lang to, isang malaking karangalan para sa akin. Pero ito'y nakapagbibigay sa akin ng inspirasyon at hamon kung paano pa natin pagbubutihin ang larangan kung saan dito tayo napunta sa larangan ng paggugulay. Ito naman ay maging ehemplo ako bilang
babaeng magsasaka, inspirasyon ko na sa kabila na ako hindi nakatapos ng pag-aaral, meron palang ganitong oportunidad. Kailangan lang natin pagyamanin at ito yung aking nagiging gabay na mas maraming tao na alam kong natutulungan. Sa ngayon, kanyang pinagkakabalahan ng mga training center at dormitory na nasa loob ng kanyang farm. Ito ay upang mas mapalawak niya ang pagtuturo sa mga kapwa Bulakenyo at maging mga kabataang nagnanais ding sumabak sa ganitong larangan. Mga gustong maglakbay-aral, meron din tayong package na gustong maglakbay-aral, makita nila ang araw-araw na activities ng mga magugulay dito sa San Ildefonso. Meron namang gusto na mag-aral ng 3 araw. Ito nga yung training course na ino-offer namin na mula maggayak ng lupa hanggang sa paggawa ng organic fertilizer, hanggang seedling production, at gusto nilang ma-observe ang aming pagmamarket ng gulay. Sa mga kapwa ko Bulakenyo, hinikayat ko kayo kung gusto nyo na ma-inspire, welcome kayo dito na pumasyal sa Diduran Farm Training and Agribusiness Center na matatagpuan sa Baswit, San Ildefonso, Bulacan. Ang palaisdaan na pinag-aanihan sa Bulacan ay binubuo ng humigit kumulang 12,700 ektarya. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga bayan ng Malolos, Paumbong, Hagunoy, Bulacan, Obando, May Kawayan, Balagtas, Bukawe, at Kalumpit. Ang ilan sa mga dapat taglayin ng isang palaisdaan para maging qualified o accredited ay: Una, hindi siya binabaha. Malapit siya sa pinanggagalingan ng tubig. And then, yung klase ng lupa ay maganda. Sa quality ng isda natin dito sa Bulacan, pwede natin i-compete sa produkto ng ibang region. Sa totoo lang, bangus natin at ang produkto nating mga isda dito, napakasarap. Kasi maganda yung sistema na ginagawa sa pagpapalaki at pag-aalaga. Ito ay pinag-aanihan ng maraming aquaculture species tulad ng sugpo, alimango, lapu-lapu, apahap, hito, tilapia, at ang pangunahing produkto ng palaisdaan sa Bulacan at ang pambansang isda ng Pilipinas, ang bangus. Mga outstanding aquaculturist kung sila'y tawagin, mga bata pa lamang namulat na sa pamamalaisdaan. Pagka-graduate ko, nagtrabaho ako sandali as an engineer. Doon ko na yung pagka pumupunta ako sa fish pond, pagka ma-harvest ang mga magulang ko, yung pala yung gusto ko. Ngunit bago ihain sa hapag ang mga paborito nating yaman ng palaisdaan, marami pa itong pinagdadaanan. Nagsimula ako noong 1995. Nag-aaral ako sa Manila. Uwi kami. Nag-apprentice muna ako sa father ko for 6 months. Sa pond preparation, after harvesting, siyempre magsasantry ka. Sasantry mo yan. Usually more or less 10 days.
After nun, magkakaroon ka ng, o kung gusto mo, lagyan ng lime or ng fertilizer o kaya ng tabako. Liming. Ang paglalagay ng apog ay isang paraan ng pagkontrol ng asim o acidity ng palaisdaan. Ang apog ay ginagamit upang manumbalik ang neutral na pH ng lupa at tubig sa palaisdaan para sa magandang paglaki ng mga isda. Pampawala ng nitrates o bantol, ammonia, ganyan. Para mawala ba yung amoy. Dati nagpapalablab ako. Lablab, isang natural na pagkain na tumutubo sa palaisdaan at nagsisilbing masustansyang pagkain ng isda. Sa maliliit sa fry, ayun, naglalagay ako kasi maliliit siyang ganon, kailangan niya ng natural na pagkain. Sa pag-stocking namin, fish stocking, ang paghuhulog ng mga isda sa palaisdaan. Kinuha namin dito sa may isa kong parcel, sa may nursery. Ililipat namin yan through sa boat na rin. Meron kaming aerator doon, ililipat namin dyan. Binibilang yan isa-isa, tapos nilalagay sa bangka, tapos ililipat dito sa halimbawa sa bansutan o panigundahan. Andito po tayo ngayon sa lugar na kung saan nag-aalaga ng kawag na nagiging binhi. Ito yung binhi. Ito ay mga 2 to 3 months na ito na kung saan ilalagay natin ito sa bansutan o sa kaluangan. Ayun. Kailangan kasi paglalagay doon maganda quality ng ating fingerling para paglagay doon malakas na doon sa kaluangan o sa bansutan. Itong gantong klaseng binhi, quality ito. Malalakas, panay-ikot, ganyan. Hindi kagaya ng ibang binhi na nakalutang lang na gano'n. Andito po tayo ngayon sa lugar ng palakihan na kung saan pinapakain natin ang ating bangos ng commercial feeds na gamit natin ngayon. Alternative feeds ko rito, yung tinapay, noodles, yung mostly yung feeds. Andito po tayo ngayon sa lugar ng bansutan. Bansutan o panigundahan. Mula nursery pond ay ililipat ang mga bangus fingerlings sa transition pond o bansutan sa dami na 10 hanggang 15,000 piraso kada ektarya. Maaaring magtagal dito ang mga isda mula 3 hanggang 6 na buwan. Na kung saan pinapakain natin, ganito lang ang forma. Siyempre, kaya bansutan ito, parang papormahan na rin, nagpapaporma tayo ng isda para hindi masyadong matagal sa kaluangan na yung pagpapalaki natin ng bangus. Dito muna natin nilalagay para pumorma siya ng mga less than 100 grammers or 80 grammers, gano'n. Galing yon sa fingerlings or sa binhi. Pagkatapos dito sa bansutan or sa papormahan, ilalagay nga natin sa kaluangan or sa grow-out pond para doon naman tayo magpapalaki ng isda. Pagka mag-harvest na, sige sabihin natin sa kanila, mag-harvest tayo bukas, papatuyo na yan, papanipis ng tubig. Pagka sa low tide, papatapon yung tubig yung pantay. Yan. Tapos pagka darating na kinabukasan yung high tide, papasuba na o papasabang. Yung isda kasi, usually, ang ginagawa niya, sumusuba yan sa current ng tubig. Yan ang kanilang nature eh. Lagi silang pasuba ng pasubang ganun. Kaya maiipon dito yung isda na yan, yung bangus. Yan. Kaya pumapasok. Kung hindi naman sila papasok, hindi iaaboy ng lambat. Yan. Kaya may mga lambat tayo. Tapos dadalhin na sa konsignasyon. Konsignasyon. Tinatawag ding pondohan. Ito ang lugar kung saan ipinagsasapamilihan ang mga isda. Ang tawag sa namamahala nito ay konsignadores.
Sila ang nagsisilbing tulay ng mga fish pond operators at wholesalers. Tapos kukunin naman ng mga bakulera sa consignation, dadalhin ngayon sa Metro Manila, sa Farmer, sa Commonwealth, sa Cavite, sa Subic, ayan, saka Iloilo at saka sa Dumaguete, ganyan. Iyan ang mahabang prosesong pinagdadaanan ng bangus at iba pang produktong palaisdaan sa Bulacan. Bukod sa pagiging mahaba, meron ding proseso dito na natatangi kumpara sa iba. Yung quality ng bangus natin, mas superior. Kasi galing ito sa brackies, tsaka yung sa mga natural foods halos ang pinapakain natin dito sa umpisa. In fact, yung iba talaga puro natural foods. We use mostly organic feeds. And then, kung kinakailangan, meron din tayong mga semi-intensive. Tayo nakakapaglinis. Yung iba, kung nasa dagat ka man, o nasa lake ka, hindi ka nakakapagpatuyo. So, dependent ka sa panahon. Yung kasing sa atin, ang lugar natin, dahil palaisdaan yan, nabibilad natin yan. Ang ibig sabihin nun, yung pagkahuli ng bangos, naitutulak namin, nailalabas namin yung mga dumi. Kami nakokontrol namin yun. Kung may problema kami sa oxygen o bumabagyo, napapaikot namin yung tubig namin. Nakakapag-aerate kami na. Aeration, isang paraan ng pagpapataas ng level ng dissolved oxygen sa tubig ng palaisdaan. Nakakatulong ang oxygen sa mabilis at maayos na paglaki ng isda. Nalalagyan namin ng oxygen. Tunay ngang yaman na maituturing ang mga produktong galing sa ating palaisdaan. Yaman na hindi lamang lalawigan ng Bulacan ang nakikinabang. Nag-start akong kumuha kay Sir Rod ng 2003 hanggang sa ngayon 2011. Mula kumpisa niya hanggang ngayon, tindera niya pa rin ako. Hanggang sa lumaki yung pagkuha ko sa kanya, pagango ko sa kanya ng isda, umaabot noon ng 400. Dinadala namin yung isda ni Sir Rod sa Samar, Kalumpit, Balanga, Angeles, Apalit, Santa Ana, Pampanga yon, Santa Maria, Bulacan, mismong Hagonoy ng bayan. Ang kumukuha ko rito, mayroon ng 6 na taon. Kumukuha kay Boss Rod. Sa bangus naman niya, nakikita ko maganda, wala akong masabi, quality talaga. Kumpara sa ibang bangus na nakukuha sa ibang lugar. Nakakarating yung mga bangus ko, kinukuha ko kay Boss Rod, Samar, Leyte, Iloilo, Bohol, hanggang Cebu. Mayroon din kaming Subic. Pinaglalaban ko ang bangus dito kumpara sa ibang bangus na nakukuha sa ibang lugar. Kaya naman mga Bulakenyo, sama-sama nating pasiglahin ang yaman natin. Yamang palaisdaan ng lalawigan ay tangkilikin. I wanna go fishing, 'cause it takes my stress away. I wanna go fishing, try and catch my blues away. Susunod, alamin kung paano ang tamang proseso ng pagbibreed ng isda at makipista sa fish tahan ng Bulacan. Ang Bulacan ay may kabuuang 16,983.75 hektarya o 6.47% ng lalawigan ng pangisdaan
habang 3,255 hektarya o 1.24% ng kabuang sukat ng lalawigan ang yamang tubig, na kung saan umaabot sa 30,197.87 metrotonelada ang produksyon ng bangus kada taon. Galing, di ba? Ang pagpupula ng mga halamang gulay sa di angkop na panahon ay nangangailangan ng mahusay at maalagang pagbibinhi, gaya na lamang ng kamatis, nakakailanganin muna ang 18 hanggang 25 araw bago tumubo ng husto. 30 araw naman ang para sa sili at talong, at 40 araw ang para sa papaya na pawang kailangang hintayin upang maging maganda at mas masustansya ang mga gulay. Manood po kayo ng Galing Bulacan. Marami pong mga civic-oriented na mga programa. Breastfeeding ng mga ina dapat ay tama, sapat at eksklusibo. Ito ang tema ng buwan ng nutrisyon na isinakatuparan ng PSWDO sa mga ina ng tahanan bilang patapos na gawain noong ika-28 ng Hulyo sa hiyas ng Bulacan Convention Center. Itong tema na to ay nananawagan tayo sa mga ina ng tahanan na lalong-lalo na yung pregnant and lactating mother na talagang dapat malaman nila ang kahalagahan ng breastfeeding. Kasi sa pag-breastfeeding talagang lalong-lalo na yung unang patak ng gatas, yung tinatawag na colostrum, napakahalaga noon para sa isang sanggol na kasisilang lang sa mundong ito. Ginawara ng mga bayang may natatanging programang pangnutrisyon. Para sa unang pwesto, nanguna ang bayan ng Paumbong, ikalawa ang bayan ng Giginto, at ikatlo ang bayan ng Kalumpit. Kami po ay natutuwa na bilang lingkod bingap sa nayon ay kaisa ng ating provincial kasi naman po kami po ay handang tumulong sa ikabubuti at sa ikagaganda ng ating pamahalaang panlalawigan. Kami po ay volunteer kahit po kami ay walang nakukuha na ilang namin kami po handang tumulong at sumuporta sa aming gobernador. Sa aming mga kasamahan na lingkod-lingap sa nayon ay wag po tayo magsasawang tumulong sa ating mga kababayan at kabarangay at ating mga kalalawigan. Dahil po ang ating gobernador ay handa naman din pong sumuporta sa ating mga programa. Mga kabataang Bulakenyo ang nakibahagi sa First Bulacan Youth Summit na may temang Kabataang Bulakenyo, Ako ang Pagbabago. Ito ay isang proyekto ng Globe Telecom sa tulong ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Wilhelmino MC Alvarado na ginanap sa Capitol Gymnasium kamakailan. Formally open Bulacan Youth Summit 2011, a joint project of the provincial government of Bulacan and Globe Telecom. Sa pamamagitan ng Youth Summit na ito, higit na maunawaan ng mga Bulakenyong kabataan ang kanilang mahalagang katayuan bilang mga anak ng Bulacan. Ginawa natin dito, nagkaroon tayo ng malawakang programa. Actually, 2 days summit siya. Meron tayong mga workshops para sa mga kabataan, most of them are in college. Nagkaroon din tayo ng environmental program. Nag-launch tayo ng ating cellphone recycling program. At nagkaroon din tayo ng grants, yung ating tinatawag ng youth information grants. Kasi gusto natin matulungan yung mga kabataan by giving them seed capital para makapag-umpisa sila sa kanilang mga negosyo. Nagbahagi rin ng kaalaman si Senator Lauren Legarda kung paano makakatulong ang kabataan na mabawasan ang epekto ng climate change. I am honored to be invited to this Youth Summit, which is the first summit sponsored by Globe. And Globe has committed to make Bulacan the model for Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Region 4A, and all vulnerable regions in Luzon and in the whole Philippines to conduct youth summits on climate change. We are living in very difficult and dangerous times because
are in a region which is very vulnerable. That's how it is. We cannot stop natural hazards from coming to our region, but we can reduce the risk of these hazards if we are prepared. And the first step towards preparation is awareness, and that is what we're doing now. Nauna rito, nagkaroon ng wall painting contest ang mga fine arts students mula sa Bulacan State University. Sumali kami dito in line with the event na inorganize nung Bulacan Capitol, which is the Youth Summit. Naisip din namin na sumali dito para yun na din yung participation namin as mga youth advocates and painters na magkaroon kami ng representation dito. Maipakita namin yung kahit konting pwedeng maiambag ng mga fine arts dito sa Bulacan. Tsaka po para makagawa ng konting pagbabago. Tungkol po ito sa kung ano yung magagawa ng mga kabataan as well as fine arts students dito sa society natin. Mapanganib na paggawa, bawal sa bata, isang paalaala at layunin ng Abacatu, World Vision, pamahalang panlalawigan at mga lingkod bayan ng Bulacan upang tulungan ang mga batang manggagawa ng Malolos, Hagunoy at Baliwag. Nagtipon-tipon ng mga kabataang manggagawa upang ipagdiwang ang World Day Against Child Labor noong 16 ng Hulyo na ginanap sa Event Center ng SM Baliwag. Lang sa Pilipinas, kundi ito ay buong mundo na pagdiriwang dahil ito yung araw na itinakda ng International Labor Organization ng advokasya na ialis natin ang mga bata sa paggawa, lalo-lalo na yung tinatawag na hazardous. Ang aming mga intervention para malabanan to ay ang edukasyon, ang Abacatu Initiative through World Vision ng mga gamit na pang-eskwela, mga pang-uniform, mga sapatos na kailangan ng ating mga bata para sila ay makapasok. Sa Bulacan, naitala ng Abacatu o grupo na sumusuporta sa pag-aaral ng mga menor de edad na manggagawa ng pinakamalalang trabaho dito sa lalawigan ay ang paggawa ng paputok. Like us, but for everyone to fight this child labor para yung karapatan ng bata na nasa paaralan sila, nag-aaral, karapatan nilang magsaya at maglaro at madaanan yung stage ng pagiging bata. Marami sa ating mga kababayan ang nahihilig sa pagbibreed ng isda gaya nila Oliver at Jacob. Gayon din, export quality ngang maituturing ang ating mga yamang palaisdaan sa lalawigan gaya ng bangus, sugpo at alimango. Ating alamin ang mga hamong kinakaharap ng industriya ng yamang palaisdaan ng Bulacan at ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan upang maitaguyod ang sektor ng agrikultura. Magaganda at makukulay na isda, iba't ibang uri at talaga namang nakakaaliw pagmasdan. Ito ang ilan sa kinahihiligan ng mga kababayan natin ngayon dito sa lalawigan ng Bulacan, ang fish breeding. Ano nga ba ang fish breeder? At ano nga bang klaseng isda ang kanilang binibreed? Yan ang ating aalamin mula kila Jacob Vizon at Oliver Orbe, fish breeder mula sa bayan ng Bulacan. Nag-umpisa ako muna mag-isda 2008, September siguro, mga September. Nag-umpisa lang ako sa mga ilang peraso lang. Bali hindi pa negosyo yan, hobby pa lang siya. Nag-full blast ako nitong maka 1 year ako na pag-aalaga. Kita ko kasi may potential siya. Una kasi nag-alaga ako yung mga mamahalin na
Frondosa. Oo. Kaso medyo hindi yata ako hiyang doon. Kaya sinubukan ko yung mga gapi, fighting fish, yung mga molly, yung ibang klase, platy, yung mga ganun. Mga live bearer na mga isda, cichlids. Sa isda, kasi may buhay yan. Kailangan mo, siyempre, maintain yung tubig. Kasi nagkakaroon din sila ng mga sakit eh. Ang mahirap lang kasi sa isda, sa tubig sila. Pag na-contaminate yung kabilang lagayan mo, patak lang nun lumipat sa kabila, pwede na silang mahawa. Depende sa klase ng isda. Halimbawa sa gapi, umaabot siya na hanggang 3 buwan para siya maging full grown. Tapos yung cichlids, mga 2 months pwede na. Maganda na yung size nila, pwede na yun sa market. Pagpapaanak po ng ibubukan nyo po yung bibig niya. Tapos, kusa na po lalabas yung mga anak niya. Tapos, gagalaw-galawin nyo na lang po para po yung mga nasa loob, mailabas niya po. Kailangan mo muna ng pares na pagparisin yung parehas na lahi para makapagpaanak ka. Tapos sa cichlids kasi dalawa ang klase ng cichlids, isang mouth breeder at isang egg layer. Ang egg layer naman po, kunyari po, ngayon po siya initlog, bilang po kayong 3 days, doon po siya mapipisa. Yung babae kasi may tendency na kainin yung kasi yung babae medyo ganun ang nature niya. Talagang kung nagkamali ka, naiwan mo, mauubos yung itlog. Medyo madumi yung tubig. Tsaka yan kasi yung actual habitat ng isda eh. Kaya yun yung mini-maintain ko. Research talaga bago ka mag-umpisang mag-breed. Dapat dyan, namamatayan kasi walang oxygen. Tapos ganyan kataas ito. Tatakahan mo kasi kondisyon yung tubig. Ito, simulat nung nilagay yung tubig, di ko pa pinapalitan. Paalala din ni Jacob na hindi dapat palagi ang pinapalitan ng tubig ang ating mga aquarium. Kailangan kondisyon ng tubig bago isalin dito ang ating mga alagang isda. Dun sa lahat ng gustong magnegosyo tulad ng sa isda, kailangan yung tandaan yung maintenance ng tubig. Pinakamahalaga talaga sa lahat yung tubig. Kung sa kita, siguro hindi mo ipagpapalit yung kita doon sa kasiyahan na i-breed mo yung isda, na magkaroon ka ng ganong klaseng isda na nakikita mo dumadami. Yung pera second na lang yun eh. Kumbaga yung fulfillment nung ma-breed mo siya, yun yung mahalaga. Ang palaisdaan ay isa sa yamang ating ipinapagmalaki sa loob at labas ng ating lalawigan. Ang mga isdang nakukuha rito ay ang yamang ating iniingatan at inaalagaan. Ito rin na isa sa pangunahing ikinabubuhay ng marami nating kababayan. Sa kasalukuyan, bumaba ang halaga ng bangus dahil sa iba't ibang negatibong isyu ng mga palaisdaan. Kaya naman marami sa ating mga namamalaisdaan ang nalugi. Lingid sa kaalaman ng karamihan na dito sa ating lalawigan nang gagaling ang malinis, masarap at quality ng mga isda. Kaya naman kamakailan ginanap ang fishtahan. Ito ay ang araw ng yamang palaisdahan sa Bulacan. Layunin nitong suportahan ang sektor ng pamamalaisdaan ng lalawigan.
at sa ating pong mga fish pond operators who are stakeholders in the industry. Sana po magtulungan din po tayo. We have to monitor our ranks. Kinakailangan we have to maintain the quality ng ating pong produkto. Ipagmalaki po natin. Sapagkat you go to Manila, karamihan po sa nagtitinda riyan, mga tiga Bulacan din. Pagsasabihan po natin sila na i-promote yung ating produkto. Lingid po sa ating kaalaman na ang pangingisda at fisheries isa sa pangunahing kabuhayan na pinapangalagaan ng ating lalawigan. Isang kabuhayan na pinamana ng ating mga magulang. Ilan sa mga kinikilalang produkto ng ating fisheries ay ang bangus at tilapia na kung saan po ay ating natikman kanina. Ano po? At talaga naman pong napakatamis at malinamnam. Na kung saan mayaman ng lalawigan ng Bulacan. Nangungulunod dyan, of course, ang bayan po ng Hagunoy, Pambong, lungsod ng Malolos. Nagkaroon ng ilang pagtatanghal na nagpasaya sa naturang event. Tampok din ang pag-iihaw ng mga isda kung saan ang ating butihing gobernador at vice-gobernador ay nakiihaw ng mga bangus at tilapia. Bahagi ng mga kaganapan sa pagdiriwang ay ang panunumpa sa tungkulin ng grupong isda o Integrated Services for the Development of Aquaculture. Importante po na minsan nakakalimutan natin yung pangangalaga ng kailugan natin. Yun ang source ng buhay ng ating mga isda. Yun ang source ng buhay ng ating kayamanang pangpalaisdaan. Kanya po tinatag yung isda dahil para natin mapanumbalik yan ang tamang pamamaraan ng pamamalaisdaan. Yun po ang unang tututukan ng isda. Ang pinakalundo ng programa ay ang paghahain at pamimigay ng bangus at tilapia. Unang-una ito ay sariwa, malinamnam at masarap panlasa. At ang kinain namin na bangus ngayon ay talaga namang may pagmamalaki sa buong Pilipinas. Kung di po dahil dito sa program na to, hindi po natin malalaman na gano'n po pala ka-importante yung pangingisda po dito sa Pilipinas. Na hindi po dapat natin sinisira yung karagatan para lang po sa sarili po nating ambisyon. Talagang masarap ang bangus Bulacan. Oo. Ngayon, matagal na yung bangus Hagunoy. Talagang sikat yun eh. Talagang matabaan yan at saka walang lasang ilik o lasang lupa. Alam mo, yung pagulan ay hindi problema yan. Yan ang biyaya ng mga nangingisda. Itong event na ito, kamukha nga na sinabi ko kanina, kahit tumulan napaka-successful. Napakaganda ng ginawa ng punong panlalawigan natin na si Governor Alvarado na inumpisan itong pistahan sa Bulacan para i-promote naman yung aming yamang palaisdaan. Ang fiestahan ay simula upang ipagmalaki na ang ating yamang palaisdaan ay malinis at ligtas kainin. Nung nagkaroon ng biscuit sa Batangas, sa Albatangas at sa Pangasinan, araw-araw nasa radyo ako, TV, at sinasabi ko na hindi maapektuhan ng fish kill ang Bulacan sapagkat ang isda natin sa fish ponds, hindi sa fish cages. At saka nalilinis ang mga fish ponds dahil may tidal water tayo. Pwede tayong magpapasok at magpalabas ng tubig para malinis lagi. This will be a yearly celebration para to support, and not only sa ganitong sitwasyon, we will be promoting our fishing industry.
at malaki ang role na gagampanan ninyo. Tulungan natin ang ating industriya sa lalawigan ng Bulacan. Sadyang mayaman ng Bulacan kung agrikultura ang pag-uusapan. Mahigit 30% ang kabuoang sakop nito sa ating lalawigan. Kaya naman ating linangin at suportahan ang sariling atin sapagkat ito ang daan upang tayo higit na kilalanin di lamang sa loob, ngunit sa labas ng bansa. Para po sa mga nais magbigay ng kanilang comments and suggestions, pakilike lamang po sa Facebook ang Galing Bulacan TV program. At para sa mga na-miss ang aming mga previous episodes, mapapanood na din po ito sa YouTube. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ni Governor Wilhelmino C. Alvarado, ito po ang inyong kalalawigan, Katrina Ann Sabino Bernardo ng Bulacan. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan.